ginawa mo pagkatapos niyan? Tinakpan ko ang mukha niya ng bag. At pagkatapos, sinilagay mo siya sa kotse? Tinali ko siya at nilagay sa mga trash bag at inilagay sa kotse. Sa gitna ng pananalasa ng isang napakalakas na bagyo, isang babae ang misteryosong naglaho. Walang tawag, walang mensahe, walang kahit anong bakas. At ang mas nakakatakot, 3 lalaki, ang kanyang boyfriend, ex-husband, at uncle, lahat sila may motibo. At sa gitna ng baha, unos at kaguluhan, unti-unti nilang natuklasan, may isang taong hindi lang basta nagsinungaling, may tinatago siyang mas malala. Ito ang kwento ng pagkawala ni Crystal McDowell, ang babaeng naglaho. Ilang oras bago dumating ang Hurricane Harvey, si Crystal McDowell ay kilala bilang masayahin, adventurous, at puno ng pangarap. Isang dating flight attendant na naging real estate agent, malakas ang dating, at palaging may liwanag sa mga mata. Kahit hiwalay sila ng asawa niyang si Steve, nanatili silang magkasama sa iisang bahay habang inaayos ang townhouse ni Crystal. Si Crystal, nasa master's bedroom. Si Steve, lumipat sa kwarto sa itaas. Pero sa likod ng tila maayos na setup, may umiinit ng tensyon. May bago ng boyfriend si Crystal, si Paul Hargrave, isang may-ari ng jewelry store. At kahit ilang linggo pa lang sila, parang lumulutang sa ulap si Crystal. 2 araw bago siya mawala, nag-post pa siya sa Facebook, "I've never been happier in my whole life." Sa Katimugang Texas, walang laman ang mga estante ng mga grocery store. Nagmamadali ang mga tao na mag-imbak ng mga huling minutong supply. August 25, 2017, Biyernes ng umaga. Paparating ang Hurricane Harvey. Nagpanic buying ang mga tao, puno ang grocery, nagsasampahan ng tubig, pagkain, baterya. Pero si Crystal, bigla na lang hindi sumagot sa kahit sino. Nag-text pa siya sa boyfriend niya. Hindi na siya sumagot pagkatapos. Nag-text din siya umano sa ex-husband niyang si Steve. "On my way. Do you have water? Looks like I may stay here with the kids." Pero may isang malaking problema. Hindi ito mukhang text style ni Crystal. Walang tumawag sa kanya. Walang nakakita sa kanya. Walang nakakalam kung nasaan siya. At dahil parating ang bagyo, natabunan ng baha, takot, at kaguluhan ng investigasyon. Nang hindi na talaga makontak si Crystal, tumawag sa sheriff's office ang kanyang tiyo na si Jeff Walters. Sobrang emosyonal, sobrang nag-aalala. Pero may isang nakapagtataka. Natagpuan ang pamilya na naglilinis ng townhouse ni Crystal habang ongoing ang investigation. Nalito ang mga pulis. Tinutulungan ba sila o binubura ang ebidensya? 3 agad ang pinaghihinalaan ng mga pulis. 1, ang ex-husband, Steve McDowell, tahimik mabait, palakaibigan pero overly attached. Obsessive love ayon sa pamilya. 2, ang boyfriend, Paul Hargrave. Masaya sila bagong relasyon, pero may isang red flag. Nakita niya si Crystal sa CCTV, pero hindi agad pinaalam sa mga pulis. Sa media niya unang pinaalam. 3, ang uncle, Jeff. Siya ang unang nag-report, pero masyado raw nakikialam. May access sa bahay, at emosyonal ng sobra. Lahat sila ay may motibo. Lahat sila ay may kakaibang galaw. Sa kasagsagan ng malalang baha, 30 pulgadang ulan, binabaha ang buong Texas. Nagpatuloy ang paghahanap. Mga pulis na binaha ang sarili nilang bahay. Pero tuloy ang trabaho. Mga rescuer na halos lumubog na rin. Pero patuloy ang paglibot. Pero walang katawan.
Walang witness. Walang malinaw na direksyon. Hanggang sa may nakakita sa isang itim na Mercedes. Ang kotse ni Crystal. Nasa motel sa isang parking lot. Bukas. Nakadisplay ang susi. Parang sinadya para nakawin. Pero dahil baha, hindi na ito nakuha ng kung sinong magnanakaw. Nang suriin ng mga pulis ang CCTV ng katabing gas station, may lalaking pumunta sa basurahan, nagtatapon, nagtutulak ng kung anong damit, tumatango-tango, sumisilay sa motel, at malinaw ang hitsura niya, si Steve McDowell, ang kanyang ex-husband. Nakitang siya mismo ang nagpark ng kotse ni Crystal sa motel. Siya rin ang nakitang nagmaneho ng bisikleta pauwi matapos iwan ang kotse. Ang taong sinasabi niyang hindi ko alam kung nasaan siya. Dito nagbago ang lahat. Habang lumalalim ang kaso, hindi na makatulog sa takot ang mga pulis. May 2 bata si Crystal at Steve. At hawak ni Steve ang custody. Kung nagawa niya ito kay Crystal, ano pa ang hindi niya kayang gawin? Sunod-sunod ang interrogation kay Steve. Pero paulit-ulit ang sagot niya. Hindi ako. Wala akong alam. Pero habang tumatagal, ang pag-uusig, dito na unti-unting siyang binabagabag ng kanyang konsensya pumapayat. Lumulubog ang pisngi. Lumiliit ang boses. Hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng katinuan sa pag-iisip. Sa huling araw ng interrogation, tahimik siya. Hindi umiiyak. Hindi galit. Hindi rin nagtatago. May ginawa ako, bulong niya, at doon lumabas ang nakakasuklam na detalye. Pinisil ko siya at inilagay ang isang kamay sa ilalim ng kanyang mga labi. Okay, parang chokehold o ano, may sinabi ba siya habang nangyayari iyon o nag-away ba kayo or ano ang nangyari? Parang nakakatakot lang sa kanya. Paano mo nalaman na hindi na siya buhay? Tumigil siya sa paggalaw. Dahil sa pag-amin ni Steve, dinala niya ang mga pulis sa lugar kung saan niya itinapon si Crystal. Isang madamong bahagi ng binaha ng bagyo. Halos hindi marating. Halos walang makakakita. Pero doon natagpuan ang katawan ni Crystal. Sa wakas, may sagot ang pamilya at may hustisya na ang kanyang mga anak. Si Steve McDowell ay sinampahan ng first-degree murder, tampering with evidence 21 buwan matapos ang pagkawala ni Crystal. Justice was served. Sa likod ng bawat krimen, may kwentong pilit tinatago. Ngunit tandaan, walang lihim na hindi nabubunyag. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto mo pa ng mga totoong kwento ng krimen at katarungan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. Hanggang sa susunod na kaso, manatiling mapanuri at mag-ingat dahil ang kasamaan, minsan, nasa tabi mo lang.